Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakita mo na ba ang bagong may-ari ng kumpanya? Tanong naman ni Mercy na isa ring empleyado roon. Bagong may-ari ng kumpanya? Walang binabanggit si Albert na ipinagbili na nito sa iba ang distillerhiya. Kung sa bagay si Darwin naman ang kanang kamay nito at marahil sa manager nito ibinilin ang lahat ng pagtuturnover. Kung may bago ng may-ari ang distillerhiya, ibig sabihin ay wala na ring koneksyon si Albert dito. Kung wala nang koneksyon si Albert, wala nang dahilan pa para manatili na nandito lamang siya dahil sa dating kasintahan. Si Albert na lang ang pag-asa niya na baka sakaling magkakadaupang palad sila ni Rafael. Gusto niyang umiyak pero magmumukha na naman siyang tanga sa harap ng mga kasama sa trabaho kapag ginawa niya iyon. Ang gwapo talaga. Nakaka-inspire naman magtrabaho ngayon. Di hamak pa nga na mas gwapo siya kay Sir Albert noon. Bulalas ng isa pang staff. Pinilit na lang niyang ngumiti sa mga ito. Hindi mo pa ba nakikita? Hindi pa. Kaya ba maraming bisita si Sir Darwin? Kunyari ay wala siyang iniindang sakit sa dibdib niya. Oo, mga kasosyo din yata sa negosyo. Pero mamaya may meeting daw ang mga gagawing head sa bawat department. Narinig ko pa nga na kabilin-bilinan daw ni Sir Albert na magaling na sekretarya ang ibigay para maging assistant ng bagong CEO. Ang swerte naman na mapipili na yan. Abay araw-araw mo masisilayan ang gwapong boss mo ano? Baka naman terror yung boss na yan. Idi parusa naman, imbes na swerte. Katwira naman niya. Naku, lahat naman ng boss ay masungit no? At less gwapo naman, kaysa masungit na, amoy at mukhang lupa pa. Nagtawa na naman ang mga empleyado, pero hindi pa rin siya makasabay. Mas nalulungkot siya sa pagkakataong may bagong may-ari na kaysa sa masaya. Isigurado naman na si Cassandra na ang kukuning assistant ng boss. Opinyon ng isa pa, i-close kaya yan kay Sir Albert. Siyempre siya ang unang irerekomenda nito. Ako? Hindi. Mabilis niyang tanggi. Hindi naman ako magtatagal dahil nag-a-apply ako ng trabaho sa Dubai. Sasama ka kay Kali? Bakit naman? Siguro kayo na no? Tudyo ng isa pa. Hindi naman kasi gustong ipaalam ni Kali na pusong babae ito sa iba nilang katrabaho. Ay nakakalungkot naman. Mas okay na sana ikaw na lang yung assistant ng bagong CEO kaysa naman si Hilda. Ay si Hilda? Naku, malandi yung babaeng yun. Kaso isa rin yun sa malapit kay Sir Albert. Sigurado na yan. Kung hindi mapipili si Cassandra, si Hilda nga ang irerekomenda ni Sir Albert. Kilala naman niya si Hilda na isang sekretarya rin ni Darwin ngayon. Totoong maarte at mapustura at mahilig pumapel para makakuha ng magandang posisyon sa kumpanya. Ito ang kasama ni Albert sa Europe noon. Pero sabi ng dating kasintahan sa kanya, hindi naman ito naging karelasyon si Hilda. Bumalik na nga kayo sa mga pwesto ninyo. Baka mamaya makita pa tayo na may-ari rito. Nagkukwentuhan at masisante pa tayo kaagad. 4:00 ng hapon na mapatawag ng meeting si Darwin at ang mga head sa bawat department. Si Kali ang may hawak sa marketing department ngayon. Pinuntahan siya nito sa pwesto niya dahil alanganin pa siyang sumama sa meeting. Tara na, baka tayo na lang ang hinihintay. Wika nito na umupo sa gilid ng desk niya. Ang sabi 4:00 ang meeting. May 5 minutes pa naman tayo Tatapusin ko muna itong ginagawa kong report. Bago na pala ang may-ari ng E-Wines no? Papalitan na nga rin daw ang pangalan ng kumpanya. Laglag ang balikat niya na tumango. Matutuloy na talaga ang pagsasama ko sa iyo sa Dubai. Kapag bago na ang may-ari nito, hindi ko na makakausap pa si Albert. Wala na ring dahilan para umasa pa ako na magkakausap kami ni Rafael. Idipuntahan mo siya sa La Union? Ano yun?
Matapos kong mag-walk out, babalik ako ron? Paano kung hindi niya naman pala ako gustong pabalikin doon? Di malalaman mo, at least sinubukan mo. Hindi yung ganyan puro ka what if. Natatakot ako. Baka pagbalik ko doon, si Almira na ulit ang kasama niya sa bukid at sa mansyon. O siya, tara na, dahil tiyak na hahanapin na tayo sa meeting room. Kung desidido kang sumama sa akin sa Dubai, idesabay na tayong magpaalam sa bagong may-ari para makahanap na sila ng ipapalit sa atin ngayon pa lang. Mabigat ang katawan niyang tumayo mula sa silya at sumama kay Kali. Hawak pa nito ang kamay niya nang pumasok sila sa meeting room. Silya na lang nila ang bakante roon. Lahat ay nakatingin na magbukas ang pintuan at bumungad sila. Pinanlamigan siya ng buong katawan na mapagsino ang nakatayo roon na tila ba inip na. Napatingin ito sa kamay niya na hawak pa rin ni Kali. Anong ginagawa nito dito? Cassandra, have a seat. Si Darwin ang nagsalita na bumaling naman kay Rafael. Siya ho ang itinalaga ni Sir Albert na nagmamonitor ng cell sa araw-araw. Cassandra, halos pabulong nitong wika na tumatago sa kalamnan niya. Alam mo ba kung gaano kita katagal na hinintay? Napalunok siya dahil sa nanunuot na titig nitong tumatago sa kaibuturan niya. Hindi niya alam kung bakit sa palagay niya ay may ibig sabihin ang huling sinabi nito. Tinapos ko lang ho yung report. Tinapos ang report o dahil tumingin ito kay Kali sa kamuling ibinalik ang tingin sa kanya. Pagkatapos ay inayos ang tayo saka tinawag si Hilda. You will be my assistant from now on. Kumuha ka ng ballpen at papel para isulat ang pag-uusapan natin lahat. Tumalima naman si Hilda nang lumakad pa palabas at pakending pa. Nagbulungan naman ang mga kasamahan nila. Pero siya ay kabog ng dibdib ang iniinda na halos mabingi na yata siya. Bakit si Hilda ang pinili nitong maging sekretarya? Pinigil ni Cassandra ang luha na gusto nang tumulo. Pagpasok pa lang niya kanina sa meeting room, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit si Rafael ang nandito at hindi si Albert. Kasama ba nito si Almira? Nagtanan ba ang dalawa o tumakas kay Albert at kay Carlos? Gusto kong malaman ang eksaktong bilang ng stock natin ngayon, Darwin. Wika nito muli sa barito ng boses. Kung ilan rin ang empleyado at magkano ang buwan ng sahod. Binanggit sa akin ni Albert na maraming tauhan na nagre-resign at na-terminate. Lalo kasing bumababa ang sales natin sa loob ng 6 na buwan. Katwiran naman ni Darwin. Hindi naman kasi gaanong natututukan ni Sir Albert ang kumpanya kasi madalas din siyang wala rito. Alam ko, sumandal naman si Rafael sa malambot na silya sa katumitig sa kanya. At hindi na siya babalik dito dahil ang kapatid ko na ang mamamahala ng hasyenda. Hindi rin niya maiiwan ang asawa niya ngayon dahil maselan ang pagbubuntis nito. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig ni Rafael, pero malinaw sa sinabi nito na si Albert ang totoong ama ng ipinagbubuntis ni Almira. Tila nabunutan ng tinik ang dibdib niya, pero kahit isang litra yata ay wala siya mabigkas. Sana ay hindi tuluyang magsara ang kumpanya sa Rafael. Wika naman ni Darwin. Marami ang mawawalan ng trabaho. Susubukan nating makipagkompetensya sa ibang kumpanya. Kaya ko kayo isinama ngayon dito ay para hingiin ang suporta ng bawat isa. Nasa kamay nating lahat ang paglago at pagbagsak ng kumpanya. Pumasok naman si Hilda na may hawak ng papel at ballpen at pinaupo ni Rafael sa kaliwa nito. Madalas ay si Darwin ang tinatanong nito sa maraming bagay dahil ito rin naman ang nakakaalam ng lahat. Kailangan ko lahat ng listahan ng mga suppliers, pati ang mga kliyente natin. Kung kinakailangan mag-overtime ng mga tao para magbigay ng lahat ng kailangan ko, magbabayad tayo ng overtime pay. Kailangan pagkatapos ng 2 linggo ay may malinaw na patutunguhan ang kumpanya. Kung hindi ay tuluyan itong magsasara. Sumang-ayon naman ang lahat na nagkaroon ng bagong pag-asa na magtutuloy pa rin ang operasyon ng E-Wines. Habang nagdidiscuss naman sa Rafael ay nanatili siyang tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya dito at labis siyang humahanga sa bagong anyo nito ngayon na naka-executive attire. Malayong malayo sa itsura nito noong palaging naka-t-shirt at pantalong maong at boots.
Magkakaroon pa tayo ng pag-uusap dito sa mga susunod na araw. Pagtatapos naman ni Rafael sa meeting, makalipas ang 2 oras, may kailangan pa akong pag-aralan bago natin i-launch ulit ang mga produkto sa merkado. Maraming salamat sa pag-take over sa event, Sir Rafael. Nakipagkamay si Darwin dito, tapos ay sumunod ang iba pa. Si Cassandra ay nanatiling nakatayo ng walang balak lapitan sa Rafael. Hindi nga totoo ang kasal nila. Hindi rin ba talaga siya qualified na maging sekretarya nito? Babalik na ho ba kami sa mga pwesto namin? Tanong naman ni Hilda sa malabig na boses. Napairap naman siya sa inis dito. Kung magiging sekretarya ito ni Rafael, malilipat ang pwesto nito sa harap ng opisina ng asawa. O akala niyang asawa niya? Yes, you may go now. Mahina nitong wika na ang boses ay tumatagos pa rin sa puso niya. Except for my wife. Wife? Halos sabay-sabay na wika ng lahat, na sinundan kung saan nakatitig si Rafael. Sa kanya nakapako ang mga mata nito. Asawa niyo ho si Cassandra? Ulit na tanong naman ni Darwin. You can ask her. Kaswal naman itong sagot. Napalunok siya habang ang lahat ay naghihintay ng sagot. Isang tango lang ang pinakawalan niya at alanganing humiti. Gusto nang tumalo ng puso niya sa saya, pero kinain siya ng hiya dahil nagkakantsawan na ang lahat sa kanya. Alam niyang maraming katanungan ngayon ang nasa isip ng mga ito dahil may ilang nakakaalam na sila ni Albert ang naging magkasintahan noon. Sige ho sir, iiwan na ho namin kayo ni Cassandra para makapag-usap kayo ng sarilinan. Nakangiting wika naman ni Darwin. Tumango naman si Rafael na lumabas na ng ngiti sa unang pagkakataon. Kung hindi lang nito inamin na mag-asawa sila, siguradong kikiligin ang tumbong ng mga babaeng naroroon. Hanggang maiwan silang dalawa sa meeting room, ay hindi pa rin siya nakakilo sa kinatatayuan. Gusto niyang kurutin ang sarili dahil baka nananaginip lang siya. Parang ayaw mo pang sumagot kanina na asawa mo ako ah. Lumakad palapit si Rafael na lalo siyang pinanlamigan ng katawan. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na nangyayari lahat ng ito sa ngayon. Lumabis siya parang bata na iniiwas ang mukha kay Rafael nang tumayo ito sa harapan niya. Hindi naman pala totoo ng kasal natin. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang sinabi niya. Kunyari lang pala yun para makuha mo na ang mana mo. Sino may sabi? Si Papa? Mayor ang nagkasal sa atin at may mga witnesses tayo. Hinarang lang ni Almira ang pagpaparehistro. Pero totoo namang ikinasal tayo. Bakit ba ang epal ni Almira na yan? Hindi pa rin siya makamove on sa'yo? Naningkit naman ang mga mata niya. Buong akala niya ay si Carlos ang nagmanipula ng lahat. Huwag ka na magselos. Ikinawit nito ang isang braso sa baywang niya at ang isa naman ay pumisil sa pisngi niya. Baka magkaayos na ang dalawang yon kapag naglagi na si Albert sa asyenda. Bakit nga pala ikaw ang nandito? Doon niya naisipang itanong ang kanina pag gumugulo sa kanyang isipan. Mamaya ko na sasagutin ang mga tanong mo. Where's my kiss? Kiss ka dyan. Pinamulahan siya ng mukha nang tumawa naman sa Rafael. Halik lang ang hinihingi ko sa'yo, sweetheart. Pero kung magmamatigas ka, baka hindi lang yun ang abutin mo. Nakangiti nitong wika na yumuko habang hinihintay sa halik niya. Ikinawit naman niya ang kamay sa leeg nito at mabilis namang sinalubong ni Rafael ang mga labi niya. Mabilis siyang binuhat ni Rafael at isinampa sa conference table habang lumalalim ang halik. Agad pumisil ang kamay nito sa dibdib niya na nagdulot ng init sa buong katawan niya. Rafael, baka may pumasok. Wika ni Cassandra na matapos sila sa paghahalikan. I missed you. Bakit ang tagal mong dumating? May sakit si Papa at nangangapa pa si Albert sa pamamalakad sa asyenda. Hindi ko sila pwedeng iwanan na ganoon lang kabilis, lalo na't mahabang panahon pa bago ako makabalik. Bakit hindi ka makakabalik doon? Ilang oras lang naman ang bubunuin sa biyahe para madalaw mo ulit ang papa mo. Sa susunod na buwan pa siguro. Sa ngayon ay maraming trabaho naghihintay dito dahil luging-lugi na ang kumpanya ni Albert. Ang hasyenda na ang nagpapasahod sa mga tao dito. Hindi ko gustong mangyari yon sa pamamahala ko. Bakit mo naman naisipan na akuin ang kumpanya? Paano ang hasyenda?
Si Albert ay may suhestyon nito. Ito naman talaga ang pangarap ko noong una pa. Inagaw lang niya sa akin para inggitin ako na kaya niya magkaroon ng ganito, habang ang mga kamay ko ay nakatali na sa bukid habang buhay. Ang kumpanya pala ang dahilan kaya ka nandito. Yumuko siya kunyari at nagtatampo dito. Tumawa naman si Rafael sa ginawi niya. Ang sarap mong padapain, Cassandra. Tara nga sa opisina ko at padadapain kita doon. Kinuha nito ang kamay niya sa kaiginiya siya palabas sa meeting room. Nakatingin ang lahat ng empleyado sa kanilang dalawa hanggang marating nila ang opisina nito na bagong ayos lang. Katabi iyon ng dating opisina ni Albert. Bakit si Hilda ang kinuha mong sekretarya? Maharot ang babaeng yun. Siya ang nirekomenda ni Albert. Paano naman ako? You will be in charge of the finances. Kailangan ko ng katuwang sa pagpapalago ng kumpanya. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Bala ko pa namang pumunta sa Dubai para magtrabaho doon. Kasama ko si Kali. Wika niya para pagselosin niya si Rafael. Nagsiselos kasi siya kay Hilda. Hindi pa man ito nagsisimula sa bagong posisyon nito. Wala siyang gustong palapitin sa asawa niya. Ikamamatay ko. Bakit gusto mong pumunta sa Dubai kasama si Kali? Naningkit naman ang mga mata ni Rafael. Gusto mo lang yata ako magselos sa mukong na yun eh. Selos ka na naman. Ngumiti naman ang mga mata niya. Pero umiling naman si Rafael. Kanina yon, pero habang nasa meeting kanina, palagkit ng palagkit ang tingin niya sa akin. Gusto ko na siyang kaibiganin. Rafael? Tumawa naman na malakas ang asawa niya. Sasambunutan ko talaga yung Kali na yan mamaya. Nakakita lang ng gwapo, bumigay na kaagad. Totoo ba? Gwapo ako? Oo na. Babalik na nga muna ako sa trabaho ko. Oops, hindi ka na babalik doon. Bakit? Hindi naman ako ang kinuha mong assistant ah. Aalis tayo. Saan naman tayo pupunta? Ipapakilala mo ako sa mama mo. Tapos kukuha ka ng gamit kasi sasama ka sa akin sa kondo. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo sa kondo. Hindi pa naman rehistrado ang kasal natin. Hindi pa talaga tayo totoong mag-asawa. Seryoso ka ba sa sinasabi mo na yan? Hindi naman talaga. Mahina niyang sagot dito. Natatakot din siya na magbago ang isip ni Rafael na isama siya sa kondo nito. Baka masalisihan pa siya ni Hilda. O sige, ayaw mong sumama sa akin sa kondo? Fine. Ako na lang makikitulog sa inyo. Bahala na kung marinig na mama mo lahat ng ungol natin at halinghing. Rafael? Lumapit naman si Rafael at hinapit ang baywang niya. Siniguro nito na mararamdaman niya ang matigas na bagay sa bagkita ng hita nito. Ipinapaayos ko na sa asyenda ang kasal natin sa simbahan. Kung yun lang ang inaalala mo. Sasama ka ba sa akin sa kondo o makikitulog ako sa bahay ninyo? Oo na, sasama na. Binawi niya ang kamay na pilit pinapahawak naman ni Rafael sa pagkalalaki nito. Bis na ka na ng halimaw ko, sweetheart. Parang sa kondo muna tayo uuwi bago sa bahay ninyo. Kumindat ito habang siya naman ay hindi mapakali at hindi alam kung papaano kikilo sa sobrang kilig. Ni hindi binatawan ni Rafael ang kamay niya. Mabilis na nakuha ni Rafael ang loob ng mama niya na halos ipagtulakan naman siyang sumama kay Rafael sa kondo nito. Naipaliwanag ni Rafael kung paano sila ikinasal at kung bakit sila ikinasal, maliban na lang sa hindi pa nairehistro ang kasal nila. Doon na sila naghapunan para makasalo nila ang kanyang ina. 9:00 sila nakaalis dahil panay ang kwento ng mama niya ng kung ano-ano. Bakit mo naman sinabi kay mama na kaya ako nagpakasal sa iyo kasi kailangan ko ng pera para sa operasyon niya? Tanong naman niya kay Rafael habang papunta na sila sa kondo ni Albert na siyang tinutuluyan ni Rafael ngayon. Para malaman niya ang mga sakripisyo mo bilang anak. At alam kong gustong-gusto niya yun at nagiging proud siya sa iyo. Siniguro ko naman sa kanya na aalagaan kita at hindi tayo maghihiwalay. Kahit sa ganoong paraan tayo nagkakilala. Nandito ka na sa Maynila, maraming magaganda dito. So, ang kailangan ko magaling at maayos magtrabaho para magtrabaho sa kumpanya. Hindi ka titingin sa iba? Isa lang ang hinahanap ng halimaw ko. Umalis siya sa hasyenda. Kaya sinundan ko kung saan siya nagpunta. Kumindat ito sa kapinisil ang hita niya.
Isang maharot na tawa naman ang pinakawala ni Cassandra. Ang landi mo talaga, Rafael. Naglandas naman ang kamay nito sa hita niya hanggang unti-unting mapasok iyon sa palda niya. Rafael, mababangga tayo. Traffic ba talaga dito sa Maynila kahit ganitong oras na? Sa La Union, karamihan ng tao ay tulog na. Tila angal nito dahil ang tagal nilang nakarating sa kondo. Napakarami pang sasakyan sa daan kahit halos 10:00 na ng gabi. Oo. Hindi na normal ang paghinga niya dahil sa sensasyong dulot ng kamay nito. Mabuti na lang dahil tinted na ang kotse niya at hindi sila kita sa loob ng sasakyan. Sinasabik mo ako lalo. Sa daan ito nakatingin, pero kahit ito ay marahas ang paghinga. Inalis niya ang kamay nito sa kabila ng gusto niyang bigyan siya nito ng kasiyahan. Makakapaghintay naman siya mamaya. Mabilis ang mga hakbang nito papunta sa elevator ng kondo. Habang siya naman ay lakad-takbo na halos. 11:00 na kasi sila nakarating roon. Nasa 30th floor naman sila ng Madison Tower sa Maynila na may kalayuan din sa opisina. Iginala niya ang mata sa kabuuan ng kondo na narating niya sa kauna-unahang pagkakataon. Isa lang ang kwarto dito. Tumaas naman ang kabilang sulok ng bibig naman ni Rafael nang tumuloy sa TV stand at kinuha ang bouquet ng bulaklak at iniabot iyon sa kanya. Sinamyo niya ang mga bulaklak habang ang kamay naman ni Rafael ay bumalik sa ilalim ng palda niya. Yes, may problema ba kung iisa lang ang silid dito? Kaswal nitong tanong habang siya naman ay pigil na ang hininga. Wala naman, gayon lang kasi ako nakapasok sa kondo na ito. Ngayon ka lang nakarating dito? Takang tanong naman ito. Hindi ka pa ba dinadala ni Albert dito? Hindi. Alam naman niyang hindi ako sasama sa kanya. Lumapad naman ang ngiti ni Rafael na mapasinghap siya. Nabitawan pa niya ang iniabot nitong bulaklak dahil napakapit na siya sa balikat nito. Alam mo ba kung paano ko pinalipas ang mga araw pagkatapos mong umalis ng walang sabi-sabi? Halos idikit na nito ang mukha sa kanya. Nang buhatin siya nito at isandal sa dingding. Halos masiraan ako ng ulo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Dito sa Maynila. Bakit ka ba umalis? Inakita kong kahalikan mo yung babaeng yon. First love mo yon. Umikot ang mga mata niya habang nasa isip ang tagpong hinalikan ni Almira si Rafael sa veranda. Saglit ring tumigil si Rafael sa paghagod sa katsilanan niya na gusto niya na namang mainis. Pinapasabik siya nito mula pa kanina sa kotse. First love? Ako nakamove on na ako kay Almira, ikaw hindi pa. Ibinaba siya nito pero hindi pa rin ito dumidistansya sa kanya. Mas lalo pa nga nitong idinikit ang katawan. Parurusahan kita dahil sa ginawa mo. Hindi mo man lang ako tinawagan sa loob ng 2 linggo. Ano namang parusa? Kanina mo pa ako pinaparusahan ha? Dumagundong naman ang dibdib niya sa kaba. Nagsusumigaw ang pagkalalaki nitong gustong kumawala sa itim nitong pantalon. Ipinailalim ulit ni Rafael ang kamay nito sa palda niya at kaagad pang naipasok sa lace underwear niya. Pinaglandas nitong muli ang daliri sa hiwa ng pagkababae niya. Do you like this? Puno na pagnanasa ang mga mata nito. Napaungol siya at mas ibinuka ang mga hita nito. Siguradong hindi rin maikakaila ni Rafael iyon dahil kaagad naman namasa ang pagkababae niya. Marahas nitong inangkin ang mga labi niya na kaagad naman niyang tinugon. Kung malambot lang ang dingding sa likod niya, ay baka lumubog na siya roon. I miss you so much. Iniyakap nito ang braso sa hubad niyang katawan. I miss you too, Rafael. Bakit hindi mo ako nagawang tawagan man lang? Buti pa si Albert nakakausap ka. Hinawi nito ang buhok sa mukha niya. May pride. Pag-amin naman niya rito. Hindi naman ganoon kadaling baliwalain yung pinaniwala kang ikinasal ka tapos hindi pala. I'm sorry for that. Hayaan mo. Magpapakasal naman tayo sa simbahan. Bakit magpapakasal pa ulit? Hindi ba pwedeng iparehistro na lang yung una nating kasal? Pwede naman, but I want to marry you at the right reason. I am sentimental man. Mas gusto kong ikasal sa simbahan, kung saan sa Diyos ako manunumpa na mamahalin kita habang buhay. Hindi ka naman pala suplado at masungit, no? Biro naman ni Cassandra.
Humalakhak naman si Rafael. In denial pa kasi ako noong una kitang makita. In denial saan? That I was attracted to you. Okay na sana. Kating-kati na akong mag-move on noon kay Almira. Tapos boyfriend mo naman pala si Albert. Kaya kahit bilang kaibigan ayaw mo sa akin noon. I had to stay away from you. Hindi kita pwedeng maging kaibigan dahil kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko noon. Tulad ng kung paano ka tutugon kapag hinalakan kita o kung gaano mo kalakas sasambitin ang pangalan ko kapag dinala na kita sa sukdulan. May pilyo nitong wika sa kanya. Hindi naman mapawi ang ngiti niya. Did I satisfy your curiosity now? Hindi lang ang kuryosidad ko, sweetheart. Pero ang mahalaga sa lahat, pinunan mo ang kakulangan sa buhay ko. Sandali ito nagpunas ng gilid ng mga mata na tila napuwing. Anong ibig sabihin ng mga luhang yan, Rafael? Pinunasan niya ang luha na nasa gilid ng mga mata nito. Si Rafael na ang lalaking nakilala niya na sobrang emosyonal kapag nagpapahayag ito ng damdamin. Nung ikinasal si Albert at Almira noon, umalis ako sandali sa La Union para paghilumin ang puso ko. Pero kahit nakabalik na ako at sinabi ko na okay lang ang magparaya, nasa dibdib ko pala ang hinanakit kay Papa at kay Albert. Bakit lagi ako nagpaparaya? Bakit kailangan ako lagi ang uunawa sa sitwasyon? Then I realized at that moment, I didn't have a family I can call my own. Hindi ko naman kasi totoong ama si Carlos. Kaya nagiging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Itinuring ka niyang totoong anak, Rafael. I know. Pero dahil sa utang na loob na yan, hindi ko siya mahindian. Kaya ganoon na lang din ang kagustuhan ko na bumuo ng sarili kong pamilya. Gusto kong magkaroon ng matatawag kong akin. Tumihaya siya at isiniksik ang katawan niya kay Rafael. Gusto niyang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Na hindi na niya ito iiwan pa. I am yours, Rafael. Hindi na ako magwa-walk out, promise. Tumingala siya at sinalubong niya ang mainit itong halik. Nagagalit na ulit ang halima ko, my wife. Iginiya nito ang kamay niya sa matigas na ulit na sandata nito. Nagsimula itong laruin ang dibdib niya. Hindi pa ba tayo matutulog? Bumilis na ulit ang tibok ng puso niya. Pagkatapos mo akong baliwin sa lungkot sa loob ng 2 linggo, walang matutulog, Cassandra. Umibabaw ito sa kanya at tinaplos ang pagkababae niya.